Guys, kadyo na naman, reaction video tayo sa nangyari nung kahapon lang ata to sa may Boso-Boso, no? Alam naman natin na, alam ko naman, alam nyo ng lahat nangyaring barilan dyan, no? Between angry SUV driver with and mga riders, no, na matatapang. Actually, according to our social media experts, alam naman, social media experts natin, mga number one sa assuming yung mga yan, eh. Anyways, ang unang video kumalat, syempre yung suntukan, di ba? Yung muna kumalat dyan ay suntukan, tapos biglang barilan na lang, no? Yung unang video pinakita, no? Tapos yung pangalawang video, yung another angle, pinakita na doon kung paano tinamaan yung babae na kasama nung driver nung SUV, at saka kung paano nabaril yung rider, no, na tumumba. Tapos pinakita rin doon sa second video na yon, nung patakas na siya, no, patakas na yung driver, na kung paano niya binalandra itinabi yung katawan ng rider na binaril niya, no, dahil tatakas siya. Yung pangatlong video galing na dun sa yung pinakamaganda ang point of view, no, POV ng laban doon sa may taas lang mismo ng cafe. Pinakita doon yung suntukan, kung paano pinagtulungan yung driver ng SUV. So ano ba nangyari? Ganito yan, eh. According again sa social media experts, no, mga comments yan, mga tawag ito, sinasabi ng mismong nakakita, mismong naka-witness ng lahat ng pangyayari from start to finish, no, ay ganito, no, kasalanan daw ni the rider kung bakit nag-start ang gulo, parang gano'n, no, according sa mga naka-witness talaga, no. Pero for me, no, bago ko bigay reaction ko pala, matindi-tindi, no. Anyways, wala akong papanigan sa dalawa dahil the first place, mali po yung ginawa nila pareho, wala pong tama sa kanila dahil pinairal po ang init ng ulo. Pangalawa, syempre hindi dapat nagsakitan, at isa pa, no, ang mali rin dyan is gun ban po ngayon. Wala ka dapat bit-bit na barel kahit ano pang dahilan mo sa buhay. Anyways, ganito yan. Ang kwento, according sa mga social media experts nga, at according sa mga naka-witness mismo, at may mga video pang lumalabas, is that although bago simula, no, medyo sensitive po syempre sa TikTok, no, baka po tayo maban, kaya medyo maayos-ayos lang po yung pagkwento natin. Anyways, ito po, alam ko naman yung iba alam na, no. Sa mga hindi po nakakaalam, according nga sa kwento, ang dami kong pinagsasabi according sa kwento is may mga ibang motorista, ibang mga nagmomotor din na nandun sa lugar na yon, na ginigit-git na ng mga rider na to na nabarel, no. Mga makukulit daw sa kalye yung mga rider. Yun ang kwento, na tipong talagang parang nambubuli ng mga ibang motorista sa daan. Yun ang kwento, So nangyari, nabuli nila yung driver ng SUV. Kung sa SUV naman, dahil may tapang yan, may baril, may tapang, gusto ring gumante. So nakita sa video na balasubas ang pagmamaneho ng driver ng SUV sa kalsada, no, sa highway, na lumabas tuloy na kaya pala binugbog ka ng mga rider is dahil walang yaka magmaneho. Which is, ang kwento naman nung ibang nakasaksi talaga is dahil nga loko-loko magmaneho yung dalawang nakamotor. Yan ang kwento. Hindi po sa akin galing, wala ako doon. Ako po yung nagre-react lang, binabasa ko lang po yung mga kwento na hindi ko alam kung totoo o fake news, pero binabasa ko lang, sinasabi ko lang po sa inyo. Okay, yun po ang kwento, na dahil dun sa mga rider, marami daw yun, pero makikita nyo, dalawa lang na ipaggulpihan, pero marami daw po yun. Ang kwento is nakikipagbugbugan,
tarantado magmaneho yung mga rider, kaya napikon yung SUV driver. So ngayon yung nangyari, nagkapikunan, di ba? Ang nangyari, inabangan siya ngayon yung SUV driver dahil nga nagkakaanuan na sila sa kalye. Inabangan siya ngayon na tinarang siya doon nga sa mismong kung saan nangyari yung barila, no? So pag nagkaharangan na sasakyan, lumabas daw yung driver. Siyempre nagkasigawan, yun ang kwento, hanggang nagkapang-abutan na. Matapang kasi yung mga rider, matapang. Alam mo naman, nagagawa ng pag marami kayo, tumatapang ka. Sa akin lang po yun, ha, di ko sinasabing yun ang klase ng tapang niya. Anyways, yun po ang nangyari. So nagkabugbugan na. Tapos ang kwento pa na ibang witness, tapos na yung bugbugan inaayos na po nanuntok pa daw yung rider. Yung makikita sa video, nanuntok pa, kaya lalong nag-escalate na, napikon na yung driver kasi ginugulpi siya sa harap ng pamilya niya. Nagsisigaw pa nga yung anak niyang maliit yung karga-karga nung isang babae na daddy ba yung sinisigaw, parang ganon. So tingin ko nag-umapaw na yung galit nung driver na namaril, kaya naparil na niya. Kasi kung ilalaban niya, kasi yung makita nyo doon sa video, di ba, talagang yung sinuntok siya, yan na, sumuntok na ulit, doon na siya bumunot at namaril. Dahil doon sa pagbunot niya yun, pagbaril niya yun, umilag yung maliit na rider na binaril niya sa ulo, umilag nung una yun kaya tinamaan yung misis niya. Sakpul yung misis niya di ba? Misis ba yung girlfriend? Who knows? Wala pa nga po talagang alam, binibase ko lang sa video. So tinamaan. Pagkatama, siguro hindi pa niya napansin, tinamaan niya yung babae. Hinabol niya ng baril yung pagkatapos niya mapatumba yung isang rider, no, na binaril niya sa ulo, na yung sumuntok sa kanya. Hinabol niya ng baril yung tumatakbong isang gumugulpi sa kanya. Makita mo, halos ubusin niya yung bala ng baril niya Anyways, so yun, naimasmasan siya. Nakita niya yung pagkabaril niya, no, nakita niya yung kinakasama niya na babae na nakalandusay na sa kalye. Pinuhat niya, pinasok niya sa kotse niya. Tapos itinaboy niya, hinila niya yung binaril niya sa ulo para nilayo niya dun sa dadaanan ng kanyang sasakyan para makataka siya, di ba? Yun ang nakita sa video So yun ang nangyari. So talagang umabot na sa point na no return dahil sa init ng ulo sa road rage. So di ko ma-express nakakasama ng loob din, para nakakalungkot dahil andun yung buong pamilya mo, nakita ng anak mo na bata pa yung pangyayari, tapos nabaril pa yung babae nung ewan ko, misis ba niya yun, tapos nakapatay yung tatay niya, nakapatay ka dahil sa inat ng ulo mo. Kasi again, ito lang para sa akin lang naman, pag you're into gun enthusiasm, no? Gusto mo maging gun enthusiast, I don't believe na you're doing it just for sport You're doing it for the violence of it. Yes, guns are violent weapons. Wala nang ibang madudulot yan kundi violence. Okay? Nagdadagdag ng tapang yan. Sasabi mo for protection, bakit? Lahat ba ng tao ngayon may barel wala nang protection? Mali yun. At the first place, maling-mali na may dala kang barrel, gun ban, kahit may permit to carry ka pa, di ba? At saka isa pa, you have the intent to kill Ilang beses mo inubos yung bala mo di ba? Ngayon kung gagawin mong self-defense lang ang angle, mali pa rin, wala makakitang self-defense yan. Ang self-defense na nag-warning shot ka, di ba? Kung bugbugan na lang, matapang ka naipagsigawan ka, naipagtalo ka sa kalye, ibig sabihin matapang ka. So ibig sabihin, magsuntukan ka, kung ginulpi ka ng dalawa, ano na yan, consequence na yan sa tapang mo. At doon naman sa mga rider na ipag-away ng bugbog, putya, baka mamaya karma nyo na yan, dahil base doon sa nababasa ko bully daw ay sa kalye, malamang nangyari yan dahil nga loko kayo, di ba? Eto, tingin ko lang, para may pagsuntukan ka, loko ka, violente ka, okay? Ganun lang po yan, para ka lang ako. Anyways, kidding aside, no,
I'm not happy for what happened, no? What I can say is talagang mali. Okay, may namatay eh. Kung wala man namatay, kasi ang gulo ng report habang ginagawa ko ng video na to, no? Kung may namatay man, talagang nakakalungkot. Wala dapat nangyaring ganyan dahil lang sa init ng ulo. Okay? Kung may mga nasaktan, nasugatan, isipin mo, para sa sandaling pangyayaring yon na bago ang buhay mo, yun sa driver, diba, makukulong ka. Definitely makukulong ka. Ngayon, kung may malalakas ang kapit mo, which is totoo naman ang Pilipinas, basta may pera ka, may kapit ka, is iba pa rin. Tatak na sa'yo yan. Okay? Lalong lalo na kung yung nabaril mo, kung asawa mo man yan, tatak na sa mga magulang nung nabaril mo, ng asawa mo. At lalong lalo na ang dami ng galit sa'yo dahil lang sa nangyaring ito. Okay? At dun sa mga rider, masyadong matapang, diba? Wala talaga na idudulot ang tapang. Okay? Dapat maging magkumbaba po tayo, guys. Okay? So reaction ko rito ay wala akong pinapanigan, pareho po silang mali, walang tama sa ginawa nila. Okay? Para naman sa gumawa ng todo-todong mali, doon ko po nakita yon sa driver, kasi intent to kill ka na, boss, hindi na self-defense yun. You intended to kill people, okay? And the way you're driving, nakita sa video, talagang madadamay mo pa yung ibang mga mga nasa kalye. You were intent in killing people, okay? There's no self-defense in what you did. Ginulpi ka, talagang konsekwensya na ipag-away ka eh. Okay? Doon naman sa mga rider, ang yayabang nyo rin daw kasi, di ba? Ngayon, nakikiramay ako kung namatay man yung nabaril, no? Pero this is a warning to all na please, maging maayos po tayo sa kalye. Remove, bawasan, at tanggalin na lang pala natin ang pagiging entitled sa kalsada. At lalong lalo na yung pagiging kamote. Okay? Kasi alam mo naman kamote yung naging kamote daw yung mga nagmumotor eh. According sa mga witness. At kalabasa naman yung lintik na nagmamaneho ng kotse. Pag kotse kasi kalabasa tawag sa mga yan dahil mga entitled ang mga nagmamaneho ng kotse na pinaglalaban ng right of way. At kamote ang mga balasubas ng pagmamaneho ng mga rider. Kamote at kalabasa nagkasama. Ayun, nagkabarilan. Okay, anyways, nakakalungkot. Sana po wag na po ulit mangyari yan. At kung pwede po, kalma-kalma lang po tayo, lalo na sa mga rider. Na intindihan ko, rider din po ako. Pag mainit ang panahon, lagi po tayo nasa initan, nakainit po ng ulo yan. Okay? At sa mga driver, mas lalo na yung mga gun owners, mas lalong tumatapang yan, di ba? Kung pwede lang, para isipin nyo, para lang sa tapang, sisirain nyo buhay nyo. Imagine yung future nyo, lalo na bata pa nung anak mo na nagsisigaw na daddy, daddy, daddy. Ako, marami po ang anak. Gwapo ko eh. Anyway, marami po ang anak. Alam ko yung pakiramdam ng pagiging isang magulang at nagdidihado sa harap ng pamilya mo. Okay? Pero yun lang po yun, wala po pinapanigan. Sinasabi ko lang na parehong mali, parehong wala sa hulog ang kamote at kalabasa. So ayan ang pagdudusahan nyo. Yung rider na nabaril, nagdudusa na yon dahil baka deadball na eh. Pero again, hindi ko kilala yan. Baka mamaya mabait talaga yan. Nagkataon lang na masama yung araw niya nung panahon na yon, di ba? At doon naman sa driver, hindi ko rin alam, mabait din baka mamaya choir member yan, di ba? Talagang masama lang din yung araw nung panahon na yon. So in short, ang masasabi ko lang, in summation of all this, yung init ng ulo po talaga ang nagbibigay sa atin ng ganitong kapahamakan. Kaya kung pwede lang po, hanggang kaya natin palamigin ang ating mga ulo, ang ating mga sitwasyon na hindi po mangyari yung mga ganito ulit. At lalong lalo na mas masarap po at mas nakakahawa yung nakangiti tayo sa kapwa motorista at nakikipag-peace sign tayo, nakikipagkulitan tayo, nakikitawa tayo, mas nakakahawa yun. Positive vibes. Wag na po natin dalhin yan mga init ng ulo dahil may nauna sa'yo.
So yung mga simpleng naunahan ka, nakat ka, di ba? Pagbigyan na po natin yan. Yung pinusinahan ka, na ipagitgitan sa'yo, pagbigyan na po natin yung mga kapwa natin mga driver. Baka mamaya talaga pong nagmamadali yan, di ba? Dahil mahuhuli ng misis, naiiwan niya yung cellphone niya, di ba? O kaya baka may emergency yan, di ba? Kaya pwede po makinig na lang po tayo magagandang sounds para positive po tayo sa kalye, di ba? At syempre, yung isipin na natin mga good thoughts, di ba? Yun lang po yun, okay? Huwag po tayo mag-iinit ng ulo. Yun po aking payo po, para hindi po loko ka! Teka lang, ha? Loko to, ah! Oh, ano problema? Ano problema mo? Problema mo? Bakit boss? Sunduan tayo? Wala lang, baka masolusyonan ko. Ayun po, di ba? Makakatakot po yan, yung mga ganyan. Kaya kung pwede po, iwas-iwasan na po natin ang init ng ulo, okay? Yun lang po, sa susunod po nating videos. See you next time, guys!